sa bansang ito. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa support po. Pasensya na kung napuyan po namin kayo. Worthy po lahat ng well. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat at God bless us all. Salamat po. Talaga. Pero yung last shot, pero yung isang shot na rin. Di ba makikilala? Ha? Pwede pa selfie. Bakit may ginto mo? Selfie ka lang, selfie ka rin dalawa. Kinikilig ako. Selfie ko, thank you ha. Sabi mo ha. Kinagutan ako. Ano ba? Baka mukhang pwede ka na mo eh. Yaman mo na. Galing po sa Olympus. Pwede tayo muna kung dalawa lang. Tayo. Teka, naman. Pwede ba tayo yakapin? Po lang po, pwede po. Okay lang po. Oo, sama daw lahat. Sama daw kayo lahat. Dito. Salamat po, salamat po. Ito ka, uno. Yan, yan. Sige. Hindi kayo ito muna. Yan. Yan ha? Sama, gusto ko dito ba? Yan ha? Yan, para makuha kayo lahat. Yan ha? Puso at isip ay masa. Sir, wait. Sama po kayo, sir. Salamat po. Salamat po. Mga kababayan! Gusto ko! Nagsartang pakiramdam na meron tayong kababayan na katulad po. Ricardo Siulo. Again, sa mga batang nangangarap, nakabukas ang pintuan. Sa mga chinas na nangangarap, inspirasyon, si Heidi Ling, at una ng regional medalist natin. Okay? Ikaw, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Yung pangarap ko kasi, ito po talaga yung mga gold medal po. 12 years old po ako. Grabe, ito na po yung pinakapangarap ko po. Siyempre, may mga iba pa po pangarap sa buhay na gusto kong makatulong sa Pilipinas na po, sa mga maliliit na bata po na gustong sumali sa gymnastics po talaga. Maging coach, tulungan sila ma-discover po nila yung sarili nila through gymnastics, mas makilala po yung gymnastics sa buhay. Ang payo ko sa'yo, magpahinga ka, sobrang pressure mo. Yan, alam ko, pagdating mo dito, wala ka pang pahinga, so health mo importante. Diba, congratulations, hindi sa'yo sa ating lahat, dahil sa'yo. Salamat po. Mga kababayan, Sir, salamat po. dalawang medalya po na ginto ang dinala para sa panangalan po ng bansa Pilipinas. Bawat Pilipino, mag-inspirasyon natin siya. Simpleng tao, hindi ba? Kita niyo naman, no? Naka-chinelas lang. Di ba? Naka-pantsuit. Pero kita mo, dalawang ginto na Olympic! Ladies and gentlemen, first ever Olympian o Olympic triple gold medalist ng Pilipinas, Carlos Edmund Pinulo Marcos Paloreo! Okay. So, congratulations, Carlos Siulo, sa dalawang ginto na kanyang naiambak sa ating po bansa. Ano po? So po ngayon, ang bantog na kabataan o anak ano po, na kung saan ay nakita po natin siya po ay nagtamo ng dalawang ginto doon po sa Olympics. 1924, nung tayo po ay huling nakakuha ng ginto. Alam ko si Nepomuceno yata yun nakakuha nito. So 100 years ang nakalipas at ngayon po ay nakakuha ulit. So we are proud kay Carlos Siulo. Pero sa kabila ng kanyang pagkapanalo sa dalawang ginto na ito, para bagang may mga ginto sa buhay niya na kumbaga sa hindi nabigyan ng pagpapahalaga sa kanyang buhay. Walang iba kundi ang kanyang
sariling sambayanan. Lalo't higit ang kanya pong mahal na ina. Kaya napakahalaga po na sana nakuha niya yon, and at the same time, merong tinatawag na healthy and loving relationship with his family. Kasi po, ang unang ginto ng mga kabataan o ng bawat isa po sa atin ay walang iba kundi ang ating pong pamilya. Tayo po tayong lahat bilang pagdalang sa Panginoon sa kanya pong mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Open our Bible in the book of Matthew chapter 19 from verse 13 hanggang verse 15. Ito po ang atin pong pag-usapan sa umaga po ito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay, at pagkatapos siya'y umalis. Dakilang Diyos, salamat po dahil ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay ng pagpapahalaga. Pinakita mo po, Panginoon, sa iyong mga salita kung gaano po kahalaga ang mga bata sa iyong harapan. At ako'y naniniwala na napakahalaga rin po sa iyong harapan ang pamilya, Panginoon. Ang relasyon sa loob ng tahanan. Kaya naman, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit at dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap, at ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na gumalaw at kumilos una sa mga bata, ganon din sa mga magulang, at sa bawat tahanan, Panginoon. We pray, Lord, na ang bawat relasyon sa loob ng pamilya, ito, Panginoon, ay patuloy na maging mayabong sa tulong mo po, Panginoon. Pagpalain mo po at basbasan ang iyong mga salita namin pong pagbubulay-bulayan, at hayaan mo po na habang ito po ay amin pong binubulay-bulay, patuloy nga po na ito po ay maging eye-opener, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. Salamat po sa basbas, at inambi po namin, O Diyos, ang katugunan dahil ito po ay aming hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kayin ang kanya po mga salita. Sabi po sa English version, Matthew 19:13 to 15, then some children were brought to him so that he lay his hands on them and prayed. And the disciples rebuked them. But Jesus said, let the children alone, and do not hinder them from coming to me, for the kingdom of heaven belongs to such as this. After laying his hands on them, he departed from there. Sabi nga po, when it comes to the children, we have a lot of trouble honoring them because their worth and value is not easy to see. Pagdating sa mga bata, makita po natin na para bagang mahirap bigyan ng pagpapahalaga o very common, uncommon. Para bagang taken for granted na hindi natin nabibigyan ng pansin. Opo? Pero
napakahalaga po na makita po natin yung bata na yan o yung anak natin na mga maliliit na yan na sa ngayon po ay napaka-gwapo at napaka-cute, napakaganda sa paningin kapag kasi na po ay mga sanggol o mga maliliit pa. Pero kapag hindi po natin sila nabantayan o naaruga o nakalinga ng tama, ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, yung mga bata na yan na pagkakagwapo-gwapo, pagkaka-cute-cute, yan po mga bata na yan ay darating ang panahon na sila po ay magkakaroon ng tinatawag na sungay. Meaning to say, pag hindi nagabayan at naalagaan ng mga bata, ang mga bata na yan ang siyang magbibigay ng sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Yung mga bata na yan, yung mga anak natin na yan, sila po ang magpapatubo ng ating pong mga puso. Kaya napakahalaga yung pong makita po natin yung mga katotohanan po na ito. Sabi nga, if we are not careful, we will have the attitude of the disciples when it comes to children. Pag hindi raw po tayo naging maingat, ang magiging attitude po natin, ang magiging trato po natin, ang ating magiging tugon sa mga bata na yan, sila po ay ayaw natin o hindi natin gugustuhin na sila po ay ilapit sa ating pong Panginoon Diyos. Dito po sa mga talata po na ito na atin pong pag-uusapan, tingnan po natin yung tinatawag na the value of children. Of course, ang iikot po ang ating pong mensahe regarding sa value ng bawat miyembro ng ating pong sambayanan. Pag-usapan po natin sa tema, the value of our children. Ang halaga, ang kahalagahan ng ating pong mga anak. Una, sa verse 13b, ang sabi po diyan, then some children were brought to him, so that he might lay his hands on them and pray. Sabi, and the disciples rebuked them. May mga tao daw po na nagdadala ng mga bata sa harapan ng ating pong Panginoon. Tama po yun. Pero, nung makita ng mga disipulo ng ating pong Panginoon, mga tagasunod ng ating pong Panginoon, sila po ang siyang nagbabawal na dalhin ang mga bata sa harapan ng ating pong Panginoon. Yan po ay, kumbaga, para bagang hindi nila binibigyan ng tinatawag na kahalagahan o pagpapahalaga yung mga maliliit na bata na ito. Na kung minsan, kahit sa mga simbahan, tingin natin sa mga bata na yan, takbo ng takbo, mga pasaway, ikot ng ikot, di ba ba? Lakad ng lakad, di ba? Yun ang tingin natin sa kanila. Pero, yung mga bata na yan, kapag kayan po ay nagabayan po natin, naalagaan po natin, naaruga natin, naturuan natin ng mga salita ng ating Panginoon, sila po ang magiging instrumento, una sa pamilya, na yun po ay magbibigay ng tunay na kaligayahan sa ating po mga puso bilang mga magulang. Tama. Pero, kapag ang mga anak natin na yan ay hindi natin napagtubayan o nagabayan na dala sa Panginoon, inuulit ko, yung mga bata na yan ang siyang magbibigay ng dalamhati sa ating pong mga buhay. Kaya sabi nung isa nating, nung meron po tayong nakausap, sabi ko, bakit hindi ka nag-church? Sabi niya, pagka medyo malaki na yung aking anak, kailan?
Kailan yung pag medyo malaki na? Alam niyo po, yung mga bata po, katulad niya, kaya yung mga bata na dala-dala po natin, sabi nga po ng Bible, train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Ang bata, ang ating mga anak, hanggat bata, hanggat maliit, sila po ay atin pong dalhin sa paanan ng ating pong Panginoon. Upang sa ganun, habang lumalaki ang ating pong mga anak na yan, dala-dala nila ang aral, ang katuruan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. At makikita po natin, maipapasa po natin yung pong ating pong pananampalataya sa kanila. Inuulit ko, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang aking kaisipan, ang aking mentalidad, very common sa pagkaraniwang mga magulang. Mapagtapos ko lang ang pag-aaral ang aking mga anak, masaya na ako. Tama po yan mga magulang? Pero, when I become a Christian, nung ako ay maging mananampalataya, ang akin pong naging kaisipan, yung pong madala ko lang ang aking mga anak, ang mga apo sa harapan ng ating Panginoon at makita ko na sila ay mga naglilingkod sa Panginoon ng totohanan. Yan po ay isang malaking kagalakan sa aking puso. Amen? Dito palakpakan natin si Lord. Tingnan po natin yung pong trato ng mga disipulo dito po sa talata 13b nang sabi po ulit doon, and the disciples rebuked them. Amen. Ngayon po, balikan ko po, nagkaroon po tayo ng DBBS. Nagkaroon po tayo ng mga pagtuturo sa mga bata. Salamat sa Panginoon sa mga naging bunga. Pero, yung pong bunga na ito, na naging bunga ng gawain ng Panginoon, kailangan po itong magpatuloy. Ang sabi po ng salita ng ating pong Panginoon Diyos, John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I choose you, and I choose you to go, and I choose you to bear fruit, and I choose you that your fruit, our fruit, would remain. Yung mga bunga na naging bunga sa ating po mga pagpapagal, pangangaral na salita ng Diyos, ito po ay dapat pong manatili. Bakit? Kasi po ang mga bata na yan na ating po mga tinuturuan, sila po ang magiging next generation. Sila po ang susunod na henerasyon na maglilingkod sa Panginoon. Tayo po mga matatanda, whether we like it or not, malapit na po tayo mag-report sa Panginoon. Hello? Malapit na po tayong tawagin ng ating po Panginoon. Di po ba? Pero, ano ang magiging bearing natin? Like for example, Kristiyano ka, mananampalataya ka, active ka sa gawain ng Panginoon during your lifetime. At pagkatapos nung ikaw ay kunin ni Lord, hindi mo na ipasa ang pananampalataya, meron ka? Hindi mo nadala ang iyong mga anak sa harapan ng ating Panginoon? Hindi mo nadala ang iyong mga apo sa harapan ng ating Panginoon? Sino magpapatuloy? Sino magtutuloy ng gawain ng ating Panginoon? Yung mga bata. Amen. So, kaligayahan ng mga magulang na nakita po natin ang ating mga anak ay aktibong naglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Yan po ay isang napakahalagang pananaw bilang mga magulang. Okay, tingnan natin. Ano ang trato? Ano ang tugon? Ano ang naging treatment ng mga disciples sa mga bata? Una, sabi nga and the disciples rebuked them. Bakit? Because of their small size. No? Dahil nga, maliliit pa. Siguro tingin nila, walang masyadong bearing yung mga bata na ito. Walang masyadong pakinabang. Ano pa? Because of their limited knowledge. Because of their irritating questions or actions.
Di ba? Mga bata, pag dinala natin sa simbahan, takbo ng takbo, lalo na si Jajang. Ikot ng ikot. Di po ba? Pero, hayaan natin. Makikita natin, kahit ng ikot ng ikot, pagka meron namang nagbibigay ng special number. Pag may kantahan, kumakanta, agaw ng mikropono. Diba? Pag may sayawan, nagsasayaw. Amen? The Bible said, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now your Creator in the days of your youth. Alalahanin daw natin ang ating pong tagapaglikha. Kailan ang tamang pag-aalaala sa Panginoon Diyos? Ang tamang pag-aalaala sa Panginoon ay sa panahon ng iyong kabataan. Hanggat bata, hanggat malakas, yan po ang tamang paraan ng pag-aalaala sa Panginoon. Yan po yung napakalinaw na gusto po natin makita. Kasi pag bata, very potential. Di po ba? Marami po pwedeng magawa. At medyo talaga makikita natin na mga masisigla sila at malalakas. Hindi katulad ng mga medyo may edad na. Di po ba? Yung mga medyo may edad na, meron na mga nararamdaman sa katawan. Tama? Gustuhin man natin na umakyat sa bundok, hindi ka na makaakyat dahil meron ka ng arthritis. Amen? So, yung mga bata po na yan, lagi natin sinasabi, na-obserbahan natin ang mga bata na laki ng simbahan. Dumarating at dumarating ang mga panahon na nakita po natin na sila po ay mga ginabayan ng Panginoon Diyos, pinagpala ng Panginoon at nakatapos ng mga pag-aaral at hindi sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Amen? So, because children seem to have little to offer. Yun ba ang dahilan? Katulad ngayon, bakit nagtataka ko? Bakit si Cassie, nasa na? Nasa na Sunday school? Consistency, ang dapat po. Kung ano yung pinasimulan natin, tuloy-tuloy. Amen? Yun po ay tingin lang natin na makukulit sila, nandiyan sila, diba? Maiingay sila, magugulo sila, pero habang nililindok yan, habang inaaralan yan, habang inaaruga ang mga bata na yan, makikita po natin yung mga bata na yan na tingin natin walang silbi, walang pakinabang, sakit ng ulo. Pag yan po ay nagabayan po natin, sila naman po ang magbibigay ng kaligayahan sa buhay ng mga magulang, sa puso ng mga magulang. Hallelujah. Ang sabi po ng isang kasabihan, the way we treat our children when they are young is the way they treat you when you are old. The way we treat our children when they are young is the way they treat you when you are old. Kung paano raw po natin mga magulang, taas ang kamay. Kung paano raw po natin tinatrato ang ating mga anak sa panahon ng kanilang pagiging bata, ang magiging resulta po nito, ganon din ikaw tatratahuin o itatrato ng iyong anak na iyan pag ikaw naman ang siyang tumanda. Tama? Kaya hanggat bata ang ating mga anak na yan, iparamdam natin ang ating pong pagmamahal sa kanila. Ako? Hindi ko alam kung sino may problema doon po sa kila Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Pero nakikita po natin, tiyak, both ay meron pong problema. Ako? So, pangalawang kasabihan, the way we treat our parents when they are old is the way your children treat you when you become old. Amen.
Ano ibig sabihin nito? Nandiyan na, mababasa naman niyo, di ba? Nandiyan. Angel, Sister Angel, ano ibig sabihin? Interpret mo nga, Alex. Ano nga? Baka matumbok mo. Yung the way we treat our parents when they are old is the way your children treat you when you become old. Ayun po, kung paano po natin tratuhin yung ating mga magulang po nung tayo yung mga anak pa nila, ganun din gagawin sa atin ng mga magiging anak natin. Yun po. Maghalo. Okay. Agree na kayo sa sinabi ni Sister Angel? O, ibig sabihin, sabi dito yung pangalawang quotation, kung papaano raw po natin tinatrato ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan, ay ganun din po ang magiging trato ng ating mga anak kapag tayo raw po ay tumanda. Tama? Amen? Oh. Paano raw po natin tinatrato ating mga magulang nung sila po ay mga matatanda? Sino po rito yung mga anak? Taas ang kamay. May mga magulang pa. Anak na may mga magulang pa. Yan, di ba? Alam niyo po, napakahalaga ng inyo pong pagtatrato sa inyo pong mga magulang. Hanggat buhay ang inyong mga magulang na iyan na nakakasama mo araw-araw ng iyong buhay, iparamdam mo na po ang pagmamahal at paglingap sa kanila hanggat sila ay naririyan. Tama? Bakit? Kasi po, totoo po yung po tinatawag na sowing and reaping principle. Kung paano mo tinatrato ang iyong mga magulang, umasa ka, darating ang panahon, ganun ka rin itatrato ng iyong mga anak. Amen? Pag tinrato mo ng negatibo ang iyong mga magulang ngayon, nakikita ng Diyos hayag sa mata ng ating pong Panginoong Diyos. Pag ikaw mapagmahal ka sa magulang, mamahalin ka rin ng iyong magiging mga anak. Tama po ba? Kaya kahit pasaway, paminsan-minsan ang ating mga magulang, hindi dahilan para sila ay itakwil. Hindi dahilan para sila ay pasamaan ng loob. Amen? Siyempre, sana nga, nandito lahat no? Tayo namang mga magulang, huwag po naman natin pasamain ang loob ng ating mga anak sa atin. Di ko ba? Vice versa. Kung gagampanan lang po natin, magkakaroon po ng tinatawag na healthy and loving relationship within our family. Amen. Yun po yung una. Sometimes, it is difficult to see the value of our child. Pero hindi po dapat ganun ang atin pong mga pananaw in connection to our children. Pangalawa, things that we value, we treat with great respect.
Amen. Ang mga bagay daw po na atin pong pinapahalagahan, sila po ay tinatrato natin ng meron pong respeto. Yun po ang napakahalaga. Una, makita doon po sa mga magulang. Balik rin natin. Sabi nga, ang mga bagay na mahalaga sa atin, tinatrato natin sila ng may respeto. Magulang ka, respetuhin ang mga anak. Alagaan, arugain ang ating mga anak. Mga anak, kung mahalaga sa inyo ang inyong mga magulang, irespeto ninyo ang inyong mga magulang. Pahalagahan natin ang ating mga magulang. Honor them. Respect with them. Respect for them. Amen? Dahil mahalaga eh. Pag mahalaga sa iyo ang isang bagay, pinapahalagahan mo yan. Amen. Ang tanong, mga anak, gaano at paano natin pinapahalagahan ang ating mga magulang? Hello? Sabi natin, mahal natin sila. I love you, Daddy. I love you, Mommy. Pero, nguso lang. Salita lang. Tama ko ba? Yung salita, it is not enough. Yung salita, dapat merong action. Amen? Are you with me? Sabi nga, action speaks louder than words. Amen? Lalo na sa loob ng pamilya. Katulad yan. Sana marinig ng mga anak ko ito. Magbe-birthday si Madam. Sister Noemi. Diba? Diba? Sister Noemi at si Jaja, August 21 pareho. For them, ako'y naniniwala, greetings is good. Amen? Mga anak, huwag kayong mag-greetings. Yeah. Greetings is good, but she need cash. Amen? Pinaparinggan ko yung mga anak ko. Diba? Actually, ako na po ang unang nagbigay ng cash. Diba? Lalo ko nga sana ilagay sa cake ng pag hinata kilala ko si mga pera. No? Pero, isa po sa paraan ng tinatawag na pagpapahalaga sa mga magulang. Kaya pagtapos ng preaching na ito, mag-usap na kayo. Sabi ni Makmak, sa 60 years old na lang. Isang taon pa? Iba yun. 59 pa lang ngayon. 60,000. O yan. O yan. Kita mo, sabi na ni Makmak, 60,000. 60 years old. Diba? Hindi kayo po sa pamilya, no? Dapat pasayahin natin ang ating mga magulang hanggat buhay, hanggat malakas, hanggat na-appreciate. Kailangan natin pasasayahin. Pagpantay na yung paa. Hindi na magiging masaya, hindi na mararamdaman yun. Tama po ba? Okay, tuloy ko lang. Things that we value, we treat with great respect. Nalulungkot talaga ako doon sa ila Carlos Yulo. Sa lahat ng talumpati niya,
Napapasalamatan lahat. Mga trainer, everything. Pero pagdating sa mga magulang, hindi niya mapuri o mapasalamatan. Ang hirap yata na nasa dulo ka ng tagumpay, hindi mo kasama magulang mo. Tama po ba? Ano ang ginto? Ano ang kinang ng ginto? Kung ang mga tunay na ginto na nasa paligid mo ay hindi mo ma-appreciate. Pera lang yan. Ginto lang yan. Kayamanan lang yan. Pero sa totoo lang po, ang tunay na kayamanan natin, unang-una ang ating pong relasyon sa Panginoon. Pangalawang ginto ay ang ating pong mayabong na relasyon sa ating mga magulang. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. When we value them, we treat them with honor. So, if we value something or someone, pag pinahalagahan po natin ang isang bagay o ang isang tao, it means that we take extra care for it. Amen? Taking an extra care of it. Bless na bless ako sa anak ko kay Makmak pagdating sa mga sasakyan niya. Kahit nga yata galing sa biyahe, naglilinis ng sasakyan. Patunay na binibigyan niya ng pagpapahalaga yung sasakyan na yan. Kaya mula sa isang sasakyan, naging dalawa yung kanya sasakyan. Merong extra care. Amen? Kapag ka mahalaga sa iyo ang isang bagay, meron kang care. Amen? Pag mahalaga sa iyo ang asawa mo, merong care. At ang care, tender care. Tama po ba? Mga anak, kung mahalaga sa inyo ang inyong mga magulang, merong tinatawag na extra care. Amen? Isang napakahalaga na makita natin. It means that we take extra care of it. We make sure we keep it up, and it will not get damaged. Amen? Sisiguraduhin mo po, dahil nga mahalaga siya sa iyo, hindi mo pasasakitan ang kanyang damdamin. Amen? I-cherish mo yan. I-nourish mo yan. Yun po yung dapat po na maging pakita o paramdam. It means that we watch them carefully and recognize their presence. Amen? Mga anak, hindi porke may mga pamilya na kayo, baliwala na mga magulang o hindi na pinapansin. Kaligayahan po ng mga magulang na dalawin ninyo, puntahan, no? O kaya regaluhan. Tama po ba?
Amin ba kayo mga magulang? Hindi po kayo may sariling buhay na kayo. Bahagi po ng pagtanaw ng utang na loob. Sabi nga po, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Hindi makakarating sa tamang panunoonan. Amen? Yan po. Kung gusto po natin maging matagumpay kayo in your future, lingkunin ang mga pinanggalingan. Arugain at mahalin ang pinanggalingan. Lalo-lalo na po, mga bata, kapag kayo ay pinagpala na. Amen? Kapag kayo ay talagang nagiging matagumpay na sa larangan na meron kayo, walang dahilan para hindi sila balikan, pasalamatan, at merong mga incentives. Hello? Na po pwede iabot. Hindi naman nila tungkulin yan. Pero patunay ng pagmamahal, pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanila, may kakayanan ka magbigay, ibigay. Dapat ibigay. Hello? It means we watch them carefully. Kumusta na kaya sila? Nanay, si tatay. Oh, nung nakaraan nasugat ako, hindi ako nakatulog. Damag, hindi ako nakatulog. Kinakabahan din ako. Dahil kasi po, medyo mataas ang sugar ko. Nakakabali, di ba? Sister Rose, mataas din daw ang sugar, pero 300 plus. Oh. Dami na sakit ng mga matatanda. Hindi ko alam yung buwan ko rito. Di ba? Sino na nakakalam eh? Amen? Pero, ano man nararamdaman natin, hindi po natin ito, hindi ako mahilig magparandam sa kanila, magsabi sa kanila. Kasi sinasabi ko lang kayo, hindi ako nakatulog bang naman. Bakit? Kasi nasugat ako. Pero ngayon okay na. Biyaya ng Panginoon Diyos. Amen? So, this is our life eh. Whether we like it or not, mga kapatid, yung nanay na yan, yung tatay na yan, nakasama mo ngayon. Bukas makalawa. Alaala na lang yan. Tama? Ala na lang. Aminin natin ang katotohanan. Kaya dapat natin samantalahin ang lahat ng mga pagkakataon. Like an heirloom, we treat them a special possession with dignity and honor. Ano yung heirloom? Tagalog. Ano ba yung heirloom? Ha? Heirloom. Ito po yung mga antique na mga gamit. Antique. A special treasure. Amen? So, dahil nga antique sila, meaning to say, we need to give them special protection and care. Amen? Sabi nila para sila yung mga florera sa loob ng tahanan. Ganyan po yung mga bata. Yan po yung atin po mga anak. Kaya mga bata, keep up the good work. Mr. Joy, tuloy ang pag-aalala, pag-aalala, pagtuturo sa mga bata.
Dahil minsan pasaway o sakit ng ulo. Pero natutuwa ang Diyos. Amen? Doon po sa mga babae at lalaki na nagbibigay po ng tinatawag na pagpapahalaga sa mga bata. Amen? So, ang tanong, what happens when a child damage a special possessions? Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na ang anak ninyo ay nakabasa ng mamahaling kagamitan? Sino po ang napalo ng todo-todo? Halos madurog ang kamay sa pagpalo ng kanyang magulang dahil nakabasa ng isang mahalagang bagay. Naalala ko po yung kwento, yung bata, may bata po na maliit pa. Ginuhitan po yung kotse ng kanyang tatay. Ginuhitan. Inabutan ng tatay na ginuhitan. Alam niyo po ba, kumuha ng pagpat yung tatay, pinagpapalit ng kapal. Hanggang sa halos mapisak ang kamay ng bata. Minsan, mas mahalaga sa atin yung hindi naman dapat pahalagahan kaysa doon sa mas mahalaga. Halos madulog ang pagkain ng bata. Nung si Pati ang isinusulat ng bata, tinanong, ano talagay mo? I love you, Daddy. Yun pala ang gusto isulat ng bata. Doon sa sasakyan. I love you, Daddy. Di ba? That is the reality. May mga panahon na mas mahalaga sa atin ang bagay kaysa sa ating mga anak. Tama? Minsan nga, nagtanong ang anak, Daddy, magkano po ang sweldo mo sa buong ng hapon? Sabi niya, 600. So, ganun po ba, Daddy? Pwede po ba akong makahiram sa iyo, makautang sa iyo ng 400? Just yung bata ito. Tinanong sweldo tapos umutang. Kaya ako manghihiram sa iyo para ma-kompleto ko po ang iniipon ko. Meron na po kasi ako 200 pesos. At para maging 600, gusto kong, babayaran ko rin yan, sabi. Gusto kong ibayad sa iyo o ibigay sa iyo para yung isang araw mo sa akin. Babayaran ng bata ang panahon na gusto niya, ilaan niya sa kanyang anak. Tama ba? Marami sa atin mga magulang, walang panahon, kulang ng panahon ang atin po mga anak. Amen? How is your relationship with your child? With your children? Ano kasi magulang tayo sa kanila? Minsan kasi, sabi nga, when it comes to value, it is very easy to give
major attention to minor matters. Amen. When it comes to value. Para bagang namamali tayo ng prioridad. We give major attention to minor matters. And minor attention to major matters. Alin ang major? Alin ang minor? Lumalaki ang ating mga anak, ang mga bata. Gano'n ka kalapit sa anak mo? Gano'n ka-healthy ang relationship ninyo bilang mga mag-anak, mag-ama, mag-ina? Hindi masama ang kumita. Hindi masama ang magtrabaho. Tama po yan. Pero, bigyan din po natin ang tinatawag na prioridad o panahon for us to establish a healthy relationship with our child. Amen? Pangatlong bagay, things that we value brings in to God. Verse 13. Then some children were brought to him so that he might lay hands on them and pray. Amen. The things that we value brings it to God. Kung mahal mo ang iyong mga anak, mahal mo ang pamilya mo, ang sambahayan mo, dalhin mo yan sa Panginoon. Amen. Dalhin natin sila sa Panginoon. Kung mahalaga sa iyo asawa mo, apo mo, together, sama-sama, na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Glory to God. Then some children were brought to him. Dinala nila ang mga bata. Maliit pa ang bata, dinadala na sa simbahan. Amen. Upang maging pamilya sa ingay na simbahan. Pamilya sa mga nakikita napapakinggan na aral sa loob ng simbahan. Huwag natin hahayaan na tayo lang. Napakahalaga ang mga bata hanggat bata. Dalhin natin sila sa paanan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Sabi po diyan, napakalinaw. Then some children were brought to him so that he might lay hands on them and pray for them. Pinalay nila. Ganyan tayo mga magulang. Karay-karay natin ang mga anak. Dinadala sa paanan ng Diyos. Para paspasan. Pagpalain. Pag hindi natin ginawa ang mga bagay na yan, yung anak mo na yan, gagamitin ng kawayan. Magiging sakit ng ulo ng tahanan yan. Pag maliit pa, kayang-kaya mo pa. Pwede mo man makontrol. Pero pag nagsilaki na yan, wala na. Susuwagin ka pa nga yan eh. Dami namin kaso hinahawakan sa barangay na ganyan.
Pinlansya ng anak yung magulang. Minaltrato. Ginugod yung magulang. Sino kaya may pagkukulang? Yung magulang o yung bata? The way you treat your children when they are young is the way they treat you when you become old. Possible? Pinalaki natin na hindi tama? Hinayaan natin sila maglagalag? Our duty as parents is to grow our children sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin sila. So looking forward, hindi sa generation natin. We are looking for the next generation. Your child, your children, your grandchildren. Our duty as parents is to bring them to the Lord. Amen? Hallelujah. He might lay hands on them and pray. Tignan niyo po yung view ng Lord, yung God's view sa mga children. Una, children are significant blessing. Ang mga bata daw po ay katangi-tanging pagpapala. Amen? Sabi po ng awit 120, talatang 3, your wife shall be like a fruitful vine within your house. Your children like olive plants around your table. Amen. Tagalog, tingnan ko nga. Psalms 128. Verse 3. Ano maging malinaw? Awit, 128. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Hello? Ano na po yung asawa? Ubas. Hindi pasas. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Kumusta po yung asawa natin? Asawa niyo? Ubas pa rin ba? Pwede rin ba? Ubas, hindi pasas. Yan pala yung asawa. Ubas. Pero kapag mayroong asawang pasaway na lalaki, nagiging pasas. Di po ba? Sumunod. At bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak nila. Amen? Kaya yung mga anak, yan po ay mga inihalin tulad sa tinatawag na olive. No? Like olive plants around your table. Ano pa? Children are inheritance of the Lord. Ang mga bata daw po ay pamana. Mana natin sa Panginoon. Awit 127, talatang 3. Behold, children are heritage from the Lord. Amen? Mana natin sa Panginoon. Kaya kung meron kang 6 na anak, meron kang 6 na pinamana sa iyo ni Lord.
Kung meron kang 36 na anak, dami, no? Sa 36 na olive plants. Oh, sa 36 na ubas. Hirap yan, ano? Kasi yung iba, sabi, pastor, pasunurin lang naman ako sa sinasabi ni Lord. Ano yun? Sabi sa 1:26 ng Genesis, be fruitful and multiply. Kaya, talagang, sinunod ko lang yun, be fruitful and multiply. Nagpakarami ako. Children are inheritance of the Lord. Children are the reward of the Lord. Sabi nga the fruit of the womb is a reward. Amen? Yung mga bata galing sa ating sinapupunan ng mga nanay, ito na po ay gantimpala mula sa Panginoon. Children are cause for great happiness. Awit 127, talatang 5. Anak, ito na po ay nagiging tinatawag na tunay na kasiyahan. Amen. Mga bata, kumusta po kayo sa harapan ng inyong mga magulang? Kayo po ba ay nakapagbibigay ng galak sa inyong mga magulang? O kayo po ba ay nakapagbibigay ng kasiphayuan sa inyong mga magulang? Ako'y naniniwala na ang mga bata o kabataan na may takot sa Panginoon, sila po ang mga tunay na nakapagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mga magulang. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya nga sabi po diyan, happy is the man who has his quiver full of them. Masaya at mapalad daw po ang isang tao na marami siyang reward. Amen? At marami po siyang po pwedeng maging ipanudla. Amen? So, sa pinag-usapan po natin, nakita po natin yung tinatawag na pagbibigay ng pagpapahalaga. Una sa atin po mga anak. Balik rin natin, mga anak, paano naman natin binibigyan ng pagpapahalaga ang ating mga magulang. Mga anak, kailan ninyo huling napasaya ang inyong magulang? Kailan ninyo huling napatawa o napasaya ang inyong mga magulang? It is our duty, your duty. Pagbalik ninyo sa inyong mga tahanan, iparamdam po ninyo ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit, pag-care. Ganun din po, vice versa sa mga magulang. In conclusion, how to value members of our family. Paano daw po natin pahalagahan ang bawat miyembro ng ating tahanan? See the value of every members of our family. Tatay ka, tingnan mo po ang kahalagahan ng iyong mga anak. Tingnan mo ang kahalagahan ng iyong asawa. Anak ka, tingnan mo kung paano mo pahalagahan ang iyong mga magulang. Both party. Upang magkaroon po tayo ng isang maayos na relasyon sa loob ng pamilya. Treat every member with great respect. Bring every member of our family to Christ. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Patuloy po natin sipatin ang ating pong relasyon o kaugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Paano ang dapat po natin maging mga hakbang? How to create, how to relate, how to establish a healthy relationship with our family. Inuulit ko,
napakahalaga po ang pamilya sa harapan ng ating pong Panginoon. The family is the small unit of our society. Pero sa loob ng tahanan na yan, una, dapat na magkaroon ng atmosphere ng pagmamahalan. Magkakaroon lamang ng atmosphere ng pagmamahalan, pag-iibigan, pagkalinga ang bawat miyembro ng pamilya. Kung atin po silang sama-samang mailalapit sa ating pong Panginoon Diyos. Maaaring kayo ngayon ay kumpleto na isang pamilya na nakatayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa bawat pamilya na naririto, nanay, tatay, mga anak. I am so blessed with you. Pero, yung iba sa atin, nag-iisa ka lang. Nanay ka lang na naririto. Lola ka lang na naririto. Tatay ka lang na naririto. O kaya partner kayo na naririto. Hindi mo kasama anak mo. Maaaring anak ka lang na naririto. Wala ang pamilya mo. Wala ang sambahayan mo. Church, our duty, your duty, is to bring your family in the presence of God. Walang bagay na imposible sa Panginoon. Pray lang sa kanila, iiyak sa Panginoon. At darating ang panahon, yung mga miyembro ng pamilya mo na yan, magiging kasama mo na maglilingkod sa Panginoon Diyos. Patuloy tayong tumulong sa harapan ng aming Panginoon. Kilalanin natin ang banal niyang presensya sa ating pong kalagitnaan. Patuloy tayong kinakatagpo ng Panginoong Diyos. Dahil napakahalaga po ng kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi lamang ikaw. God loves you and your family. Ipanalangin po natin sila sa Panginoon. Hallelujah. Kamo na ba tayo po ay umaawit sa presensya ng Panginoon? Buksan mo po ang puso mo sa harapan ng Lord, ng Panginoon. At inulog mo po ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil hindi na po layon o nais na hindi mo sila makasama. Ang desire ng ating Panginoon Diyos is for you to become His instrument to bring your loved ones sa harapan ng ating Panginoon. At napakalinaw po ng salita ng Diyos. Wala anumang bagay o sino man na inilapit natin sa paanan ni Lord na napahamak. Lahat ng bagay na inilulog at inilapit natin sa Panginoon, sila po ay pawang mga napabuti. Ang pinaka-safe na lugar sa mundo na ito ay walang iba kung ang ating mga mahal sa buhay ay nasa presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yes, Lord.
pag-aaral, mga pagpupuyat, pag-aalaga, pagkalinga, pagluluto. Nung minsan, kapag late na dumarating ang mga anak, hindi mapakali, lalong-lalo na mga ina. Pag mayroon sakit ng mga bata, sinasabi ng mga magulang, sana kami na lang, ako na lang ang may sakit. Ayaw makita, ayaw wala, panapuan, sa lamok. Nawa, Lord, ma-appreciate mo ng mga bata. Ang mga pagpapagal ng mga magulang na ito para sa kanila itong mga anak. Na hindi sila lumaki ng ganyan. Kung walang sakripisyo mula sa kanila po mga magulang. We pray, Lord. Bali ang mga bata, Panginoon Diyos. Na nasa online, naabutin ko ng araw na ito, Panginoon. Nawa, ang kanila po maging pananaw ay hindi lamang para sa kanila sarili. Magkaroon ng mga bata, Panginoon, na nakangarap kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga magulang, Panginoon, sa kanilang pangarap. Ito po nawa, Panginoon Diyos, ang siyang maging atmosphere ng bawat mamamayang Pilipino tahanan. Panginoon, namamagitan din po ako, Lord, in behalf sa Yulo family. Carlos Yulo, sa kanyang relasyon, sa kanyang po mahal na ina. Ikaw po, Panginoon, ang mag-restore ng relationship nila. Hindi naman po sila, Panginoon, maging ang mga tahanan. Bawat sambayanan, Panginoon Diyos, na wasak ang relasyon. Sila ang relasyon. Hari ka, Panginoon, sa buhay ng mga bata, ng mga kabataan. Maghari ka sa buhay ng mga magulang. Patuloy mo po kami puglorihin ang pagmamahal sa isa't isa. Pagpalain ang bawat relasyon ng sambayanang Pilipino. Sa iyo namin lahat ito ay tinutulog, Panginoon. Unang-una na ang aming pong pamilya, Panginoon. Ang aming sambayanan, aming mga anak,
sa matabang bahagi ng aming po mga puso ang iyong mga salita. Iparating ko po ito, Panginoon, sa aming po mga mahal sa buhay. Paninagin po namin ang pasbas na iyong po iginawad una sa amin, maging sa amin pong sambayanan, Panginoon. We give you praises, glory, and honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumain niyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at kanyang lingapin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. God bless us all. To God all be the glory. May service po tayo mamaya 2 p.m. ha. Balik po kayo. See you po. God bless. Lahat po ng birthday celebration.